Sa previous video natin na regarding sa We Thailand pipe, nagkaroon tayo ng hindi magandang transaksyon. So bago tayo magsimula, bakit nga ba halos lahat ng naka Honda Giorno naka We Thailand pipe? Hype nga lang ba o may dahilan ba talaga sila? Hindi lang dahil galing sa Thailand, maraming Pinoy Giorno owners ang pumipili ng We Thailand pipe dahil sa premium na quality, malinis na welding at sporty na tunog na hindi naman sobrang nakakairita. Bukod sa forma, mas maganda rin ang exhaust flow. Kaya kapag sinabayan ng tamang CVT tuning, mas responsive ang takbo. At syempre, kapag Thai concept ang build mo, We Pipe ang isa sa mga mods na nagbibigay ng authentic Thailand look. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung bago nating pipe na We Thailand din. So guys, nandito yung makikipag-trade. Nandito yung makikipag-trade sa atin ng pipe. Let's go. Puntahan natin. Alright, meet natin siya. Dito na. Alright. So guys, kagaya na nangyari kagabi, nakuha na natin yung pipe na ipag-trade tayo. So bali ang yung pipe ko na We Thailand, na may titanium na elbow, pinalit natin sa We Thailand din, pero ito yung mas bagong version. Pero ang catch doon is naka-stainless na lang to na elbow, hindi na naka-titanium. Nag-add na lang ako ng minimal amount lang naman para mag-push through yung deal namin. So ito 'yon. So yan, ito. Ito yung black canister stainless elbow na We Thailand pipe. Dito siya nakalagay. So ang ginawa namin, since hindi naman siya pwedeng umalis ng walang pipe at ayoko din naman pumayag na at kailangan ko rin naman talaga ng pipe na nakalagay. So kagabi, ginawa namin, pinagpalitan namin. Papakita ko sa inyo in 3, 2, 1. Yeah. So guys, ito, kung nakikita nyo, naka stainless elbow siya. Kaiba nito guys dun sa previous natin na pipe. Kung mapapansin nyo yung elbow nun, nakapasok hanggang dito. Yung elbow na yun, nakapasok. Itong bago nila, iba yung format. Yung mismong elbow yung nakapasok dito sa canister. Yan. Yun yung nakita kong pinagkaiba compared doon sa dating elbow. Pangalawa naman napansin ko na pinagbago is yung tip. Kung mapapansin nyo yung tip nito, mas malaki. Mas malaki yung tip nito kumpara doon. Siguro parang 2 inches yung tip. Yung kasi parang 1 inch lang yung tip nun eh. Mas pinalaki na ni We Thailand yung tip nito. Yun. Pero yung pagdating sa canister guys, ganun pa rin, kasing laki pa rin ng flat pa rin siya, tas mahaba. So guys, ito na yung pinaka-inihintay nyo guys. So yan nakita nyo meron pa rin siyang We Thailand. So guys, ito na yung pinaka-inihintay nyo, yung tunog. Yung sound check natin para dito sa pipe na to. So, guys, ayun, bassy lang yung tunog niya. Walang lutong. So, naka 1.5 pa ako niya na center spring. Plano ko ngang ibabaan pa yung center spring ko. And para mas hindi litaw na litaw yung tunog ng pipe. And also, gusto ko pang baguhin yung CVT set natin Kaya, tignan natin yung magiging outcome. Tsaka, tara, try natin sa kalsada. Paparinig ko sa inyo pag mataas na yung RPM. Let's go! Nakita nyo na yung tunog or narinig nyo na yung tunog ng pipe natin na bago. So guys, ano masasabi nyo para sa bago natin pipe? So recap lang pala natin yung nangyari. Naipag-trade tayo ng pipe. Same lang din, We pipe, pero ito mas stainless at saka mas, mas maliit yung tubo. Trinade natin yung pipe natin na titanium dito. Kasi yung pinag-trade natin, naka 160 siya. Sakto-sakto sa kanya yun. Tapos, pinarinig ko sa inyo yung tunog. So yan, dito ko na tatapusin yung video natin para sa araw na to. Kung nag-enjoy kayo, pa-subscribe naman guys. Kasi nakikita ko sa statistics natin, puro mga non-subscriber yung nanonood.
click nyo lang yung subscribe button para updated kayo sa mga bagong videos natin. So yon, laging tandaan, basta kwentuhan kahit ano, kay Papa Vlog yan. Follow for more. Bye! Ano tayong gagawin? Tapos na tayo sa shoot ngayong araw. Ang gagawin lang natin, mag-edit, magpahinga, pagtanggal ng sapatos, Friday, at magsali na. So yan na guys, sana. Check natin. May marinig kayo na parang dati natin sa matataas na.